Huwag kang umasta na parang may pakialam ka sa batang yan, Feli. Isang utusan ka lang na binayaran ko para manahimik at sumunod. Isaksak mo sa utak mo na kung hindi dahil sa mga perang galing sa akin, matagal nang nakaburol ang nanay mo sa probinsya. Kaya huwag mong pairalin ang awa mo dahil ang awang iyan ang papatay sa pamilya mo. Ang boses ni Doña Isabela ay parang laslas ng patalim sa katahimikan ng silid. Sa mga sandaling iyon, maingat na hinihipan ni Feli ang mainit na lugaw para kay Angelo, ang kawawang bata na tila isang lantang bulaklak sa gitna ng malawak at marangyang kama. Ang bawat pag-ihip ni Feli sa pagkain ay puno ng pagmamahal, isang tahimik na panalangin na sana ay guminhawa ang pakiramdam ng bata. Ngunit ang bawat salita ng Donya ay tila lason na humahalo sa hangin, nilalapastangan ang tapat na pag-aalaga ng dalaga. Dahan-dahang ibinaba ni Feli ang mangkok sa gilid ng mesa. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, isang panginginig na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang puting uniforme. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikang tuyo, mahapdi at mahirap lunukan. Tiningnan niya si Angelo, ang batang walang malay sa mundong puno ng sakim, at pagkatapos ay dahan-dahang iniangat ang kanyang paningin sa babaeng nakatayo sa harap niya. Suot ang pinakamahal na alahas na tila kumikinang sa gitna ng kadiliman ng budhi nito. Inilapag ni Isabela ang isang maliit na bote ng gamot sa ibabaw ng tray. Ang likido sa loob nito ay kulay lila, malapot at tila may sariling buhay. Sabi ng doktor, pampakalma lang ito. Pero alam ni Feli ang amoy ng panganib. Nakita niya ang mga nakaraang gabi, kung paano naging tuliro at nawala sa sarili ang bata matapos uminom nito. Ito na ang gamot. Ihalo mo sa gatas niya mamaya. Ang utos ni Isabela habang inaayos ang kanyang mamahaling belo. Huwag kang magkakamaling itapon o bawasan ng dosis, Feli. Tandaan mo, bawat patak niyan ay katumbas ng dugong dumadaloy sa swero ng nanay mo sa ospital. Kapag hindi natulog ng mahimbing si Angelo, baka bukas ay wala na ring pambayad sa ICU ang pamilya mo. Tumalikod ang Donya. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa sahig ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Feli. Nang marinig niya ang marahang paglapat ng pinto, doon lamang nangahas na huminga ng malalim ang dalaga. Ang luha na kanina pa niya pinipigil ay dahan-dahang pumatak. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa bigat ng krus na kailangan niyang pasanin. Lumapit siya sa bintana. Tinitingnan ang malawak na lupain ng Villa Valderrama na unti-unting nilalamon ng dilim. Ang mga puno sa labas ay tila mga aninong nagmamasid, saksi sa isang kasunduang nilagdaan ng dugo at utang na loob. Paano nga ba naging ganito ang lahat? Ang akala niyang pagkakataon para makabangon sa hirap ay naging isang gintong hawla na unti-unting sumasakal sa kanyang kaluluwa. Hinaplos niya ang buhok ni Angelo. Ang bawat hibla nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng kawalang malay. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, tila may nabubuong bagyo sa loob ni Feli. Isang labanan sa pagitan ng pagiging anak na gustong isalba ang ina at ng pagiging tao na tumatangging pumatay ng bata. Hanggang kailan ko kayang bayaran ang buhay ng sarili kong ina gamit ang kinabukasan ng isang batang walang kalaban-laban? Hanggang saan ang hangganan ng utang na loob kung ang kapalit nito ay ang mismong piraso ng aking langit? Nakatayo si Feli sa gitna ng marangyang silid, mag-isa sa harap ng isang bote ng gamot na tila isang hatol ng kamatayan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila sumisigaw ng isang katanungang walang kasagutan. Kung ang kabutihan ay naging kasalanan at ang katapatan ay naging tanikala, may pag-asa pa bang makita ang liwanag sa loob ng mansyong ito? O tuluyan na ba siyang lalamunin ng kadilimang pilit na isinusubo sa kanya ng pamilya Valderrama? Maging ang bawat pagkurap ng kanyang mga mata ay tila binibilang ng mga makinang nakakabit sa bawat sulok ng Villa Valderrama. Sa loob ng silid ni Angelo, nadarama ni Feli ang malamig na titig ng itim na lens
Sa kanto ng kisame, isang mata na hindi pumipikit, laging nagmamasid, at laging naghihintay ng kanyang pagkakamali. Ang mansyong ito na sa labas ay tila palasyo ng mga pangarap. Sa loob ay naging isang malawak na kulungan kung saan ang bawat hininga ay may kapalit na takot. Isang hapon, habang abala si Feli sa pag-aayos ng mga gamit ni Angelo, narinig niya ang marahang pagpihit ng trangka ng pinto. Pumasok si Baxi Ricardo, ang lalaking may suot na maputing Amerikana, ngunit may madilim na pakay sa likod ng kanyang mga ngiti. Kasunod niya si Doña Isabela, na ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa atmosfera ng silid. "How is our patient doing, Yaya Feli?" Ang tanong ni Ricardo sa tono na tila nagmamalasakit, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na sumulyap sa bote ng gamot na nasa ibabaw ng side table. "I hope you are giving him the exact dosage I prescribed." Napakahalaga niyan para sa mental stability ng bata. Tumango ng bahagya si Feli. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang uniforme. "Opo, doktor. Sinusunod ko po ang lahat ng utos ninyo." Lumapit si Ricardo kay Angelo. Kinuha ang stethoscope at nagkunwaring nakikinig sa tibok ng puso ng bata. Alam ni Feli na isang dula-dulaan lamang ang lahat ng ito. Isang huwad na pagsusuri para sa isang huwad na sakit. Tumingin si Isabela kay Feli. Ang kanyang mga kilay ay nakataas, na tila isang babala. "Make sure he stays quiet, Feli," ang sabi ni Isabela habang pinupunasan ang isang kunwaring alikabok sa kanyang mamahaling bag. Ayaw ni Don Alejandro na naiistorbo siya sa kanyang pagtatrabaho dahil sa mga sumpong ng batang ito. If you can't handle him, you know what happens to your family's financial support. Huwag mo kaming bibigyan ng dahilan para hanapan ka ng kapalit. Nang makaalis ang dalawa, naiwan si Feli na may mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanilang pag-uusap sa hallway ay unti-unting humina, na pinalitan ng nakabibinging katahimikan ng silid. Nilapitan ni Feli ang bintana at tiningnan ang mga gwardyang naglalakad sa labas ng gate. Hindi sila naroon para protektahan ang mga tao sa loob, kundi para siguraduhin na walang makakalabas na katotohanan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo palabas at humingi ng tulong. Ngunit kanino? Sa mundong ito ng mga Valderrama, ang lahat ay tila nabili na ng ginto at kapangyarihan. Kahit ang mga katulong sa kusina ay tila umiiwas sa kanyang mga tingin. Natatakot na madamay sa sumpa ng kanyang tungkulin. Gabi na nang makabalik si Feli sa kanyang maliit na quarters sa likod ng mansyon. Ang kanyang katawan ay hapong-hapo, hindi dahil sa pisikal na trabaho, kundi dahil sa pagod ng kanyang kaluluwa. Bago siya humiga, inayos niya ang kanyang unan, isang simpleng ritual para sa kanyang pagtulog na puno ng bangungot. Ngunit may kakaiba siyang naramdaman. May isang matigas na bagay na nakatago sa ilalim ng kanyang punda. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay at hinila ang isang puting sobre. Walang pangalan, walang selyo. Sa loob nito ay may isang piraso ng papel na may sulat kamay na tila nagmamadali. "Huwag kang magtiwala sa kahit kanino." Ang basa ni Feli sa bawat salita na tila sumusugat sa kanyang paningin. Lahat ng nakikita mo ay isang kasinungalingan. Ligtas pa ang bata, pero hindi magtatagal. Nanigas si Feli sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang ritmo ng kaba na tila naririnig sa buong silid. Sino ang naglagay nito rito? May iba pa bang nakakaalam ng lihim ni Isabela? O ito ba ay isa na namang patibong para subukan ang kanyang katapatan? Tumingin siya sa bintana, sa kadiliman ng hardin kung saan ang mga anino ng mga puno ay tila mga taong nagmamasid. Sa gitna ng Villa Valderrama, kung saan ang bawat pader ay may tenga at bawat salamin ay may mata, nalaman ni Feli na ang digmaan para sa buhay ni Angelo ay nagsimula na at siya ay nakatayo sa gitna ng isang bitag na unti-unting sumasara. Ang gabi sa Villa Valderrama
ay tila isang malalim na telo ng pelus na bumabalot sa bawat kasalanang itinatago sa loob ng mga pader nito. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, dahan-dahang lumabas si Feli mula sa kanyang silid, dala ang isang maliit na flashlight at ang lakas ng loob na hinaluan ng matinding kaba. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ng pasilyo ay tila isang sayaw sa gitna ng panganib. Iniiwasan ang mga anggulo ng mga kamera na tila mga matang laging nakabantay sa bawat galaw ng mga naninirahan doon. Matagal na niyang napapansin ang isang maliit na pinto sa dulo ng pasilyo sa ikatlong palapag, isang pintong laging nakakandado at tila kinalimutan na ng panahon. Gamit ang isang susi na palihim niyang kinuha mula sa opisina ni Isabela nung isang araw, nanginginig ang mga daliri ni Feli habang ipinapasok ito sa luma at kinakalawang na trangka. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ngunit sa kabutihang palad ay walang nagising sa loob ng mansyon. Pagbukas ng pinto, bumungad kay Feli ang amoy ng luma at maalikabok na hangin. Isang amoy na tila nagdadala ng mga kwento ng nakaraan na pilit ibinaon sa limot. Ang attic ay puno ng mga lumang muebles na natatakpan ng mapuputing tela, mukhang mga anino ng mga taong matagal nang pumanaw. Sa isang sulok, nakita niya ang isang baul na gawa sa madilim na kahoy, may ukit ng mga bulaklak na tila nalalanta na rin sa paglipas ng mga taon. Dahan-dahan niyang binuksan ang baul. Sa ibabaw ng mga lumang damit na gawa sa sutla, nakita niya ang isang maliit na kwaderno na may pabalat na balat. Sa unang pahina, nakasulat ang pangalang Elena Valderrama, ang unang asawa ni Don Alejandro at ang ina ni Angelo. Ang bawat pahina ay puno ng mga tula at mga panalangin. Ngunit habang binabasa ni Feli ang mga huling bahagi, ang sulat kamay ay unti-unting nagbago. Naging magulo ito, tila isinulat ng isang taong nanginginig ang mga kamay at puno ng takot ang puso. Hindi ko nakilala ang sarili ko. Ang basa ni Feli sa isang bahagi ng talaarawan. Ang gamot na ibinibigay ni Isabela ay tila nagnanakaw ng aking diwa. Sinasabi nila na ako ay may sakit, na ako ay nawawala sa sarili, ngunit alam ko ang totoo. Gusto niya ang aking korona, ang aking posisyon, at ang aking buhay. Nanlalamig ang buong katawan ni Feli habang binabasa ang mga susunod pang pahina. Inilarawan ni Elena ang parehong lila na likido na ibinibigay ngayon kay Angelo. Ang parehong doktor, ang parehong mga sintomas ng pagkalito, at ang parehong paraan ng paghihiwalay sa kanya sa mga tao sa paligid. Isang dekada na ang nakalilipas, ngunit ang katusuhan ni Isabela ay hindi nagbago. Ang attic na ito ay hindi lamang imbakan ng mga lumang gamit. Ito ay isang libingan ng katotohanan. May nakita si Feli sa pagitan ng mga pahina. Isang tuyong bulaklak ng sampagita na bagamat wala ng bango ay nananatiling buo ang anyo. Ito ang huling alaala ng isang inang nagmahal ng tapat ngunit biktima ng isang halimaw na nakasuot ng alahas. Niyakap ni Feli ang kwaderno sa kanyang dibdib, nararamdaman ang bigat ng kasaysayang muling nag-uulit sa katawan ni Angelo. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni ay naputol nang makarinig siya ng isang tunog mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng matitigas na sapatos na dahan-dahang naglalakad sa kahoy na sahig ng pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang pintig ng kamatayan na palapit ng palapit sa kanyang kinaroroonan. Pinatay ni Feli ang kanyang flashlight at napatigil ang kanyang paghinga. Naramdaman ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Ang yabag ay huminto mismo sa harap ng pintuan ng attic. Narinig ni Feli ang marahang paghawak ng isang tao sa trangka. Ang tunog ng bakal na tila sinusubukang buksan ng pinto na muli niyang ikinandado mula sa loob. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Feli.
at ang mabigat na hininga ng taong nasa kabilang panig ng pader. Sino ang nasa labas? Ang boses ba ni Isabela ang susunod niyang maririnig? O ang malamig na kamay ng katotohanang hindi pa siya handang harapin? Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang habang buhay na paghihirap, habang ang anino sa ilalim ng pinto ay nananatiling hindi gumagalaw, tila alam na may isang taong nagtatago sa loob ng silid ng mga lihim. Sana ay hindi mo na kailangang maranasan ang bigat ng isang pusong pinipilit magpasalamat habang unti-unting pinapatay. Iyan ang tanging bulong ni Feli sa kanyang sarili habang pilit niyang pinapakalma ang kanyang naglulundag na dibdib sa dilim ng atik. Ang yabag ng mga paa sa labas ng pinto ay unti-unti ring lumayo, na pinalitan ng nakabibinging katahimikan na tila ba ang mismong mansyon ay humihinga kasabay niya. Nang sumapit ang madaling araw, hindi ang sikat ng araw ang gumising kay Feli, kundi ang malamig at matigas na tinig ni Doña Isabela sa intercom. "Feli, pumunta ka sa silid ko." Ngayon din, sa loob ng malawak na kwarto ng Donya, namamayani ang amoy ng mamahaling pabango na masyadong matamis. Tila ba may itinatagong amoy ng pagkabulok sa ilalim nito. Nakaupo si Isabela sa harap ng kanyang malaking salamin, suot ang isang manipis na sutlang balabal. Sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin, tinitigan niya ang namumutlang mukha ni Feli. "Alam mo, Feli, kagabi ay hindi ako makatulog," ang simula ni Isabela habang maingat na sinusuklay ang kanyang buhok. Ang bawat hagod ng suklay ay tila isang ritual ng pananakop. "Iniisip ko kung gaano ako kapalad na nakahanap ng isang yaya na kasing sipag mo. Iniisip ko rin kung gaano kakapalad na narito ka sa ilalim ng aking bubong habang ang nanay mo ay nakahiga sa malinis na hospital bed sa halip na sa isang malamig na kalsada." Lumapit si Isabela kay Feli. Ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling singsing ay humawak sa balikat ng dalaga. "Utang na loob ang nagpapatakbo sa mundong ito, Hija. Binigyan kita ng buhay para sa pamilya mo, kaya inaasahan ko ang buong buhay mo bilang kapalit. Huwag mong kakalimutan na sa isang kumpas ng kamay ko, ang lahat ng ginhawang tinatamasa ng nanay mo ay maglalaho na parang usok." Dinala ni Isabela si Feli sa kanyang mesa at inilapag ang isang dokumento. Ito ay isang kasulatan ng iyong dedikasyon. Nakasaad dito na ikaw ang tanging may pananagutan sa lahat ng gamot at pag-aalaga kay Angelo. Pinirmahan ko na ang sa akin bilang saksi. Ngayon, pirmahan mo ito bilang patunay na tinatanggap mo ang responsibilidad na ito ng buong puso. Nanginginig ang mga daliri ni Feli habang hawak ang ballpen. Alam niya ang ibig sabihin nito. Isang bitag. Kapag may nangyaring masama kay Angelo, ang papel na ito ang magiging hatol sa kanya sa harap ng batas, habang si Isabela ay mananatiling malinis at walang malay. Ngunit sa likod ng kanyang isip, naaalala niya ang mukha ng kanyang ina na pilit na lumalaban para sa hininga. Isang simpleng pirma lang, Feli. Ang udyok ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging malambing na tila isang huni ng ahas. Isipin mo ang kaligtasan ng nanay mo. Isipin mo ang utang na dapat mong bayaran. Pumikit ng mariin si Feli at mabilis na nilagdaan ang papel. Ang tunog ng dulo ng panulat sa tuyong papel ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang sariling kalayaan. Pagkatapos niyang pirmahan, kinuha ni Isabela ang dokumento nang may matamis na ngiti, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang malamig na mga mata. "Good girl," ang bulong ng Donya. "Ngayon, bumalik ka na kay Angelo. Siguraduhin mong ibigay ang lahat ng kailangan niya." Lahat. Lumabas si Feli sa silid na tila isang anino. Sa gitna ng pasilyo, nakita niya si Angelo na nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana, habang pilit na inaabot ang isang maliit na ibon na dumapos sa rehas. Isang munting detalye ang kumuha sa atensyon ni Feli. Ang mga kuko ng bata ay may kulay asul na bahid, isang senyales
na ang lason ay unti-unti nang nanunuot sa kanyang mga ugat habang naglalakad palapit sa bata. Napansin ni Feli na may isang pirasong tela na nakasabit sa gilid ng wheelchair ni Angelo. Isang tela na may parehong kulay at disenyo ng uniforme ng isa sa mga gwardiyang nakita niya kagabi sa labas ng attic. Bakit may punit na tela ng uniforme ng gwardiya sa wheelchair ni Angelo? Sinasadya ba itong iwan doon bilang babala? O may ibang taong pilit na nakikipag-ugnayan sa bata nang hindi niya alam? Ang tanikalang gawa sa utang na loob ay tila lalong humihigpit sa leeg ni Feli. At sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya na ang bawat tao sa mansyong ito ay may kanya-kanyang maskara na handang malaglag sa anumang sandali. Ang pinakamabigat na kasinungalingan ay ang mga ngiting kailangang isuot sa harap ng taong dapat sana ay magliligtas sa iyo, ngunit wala kang lakas ng loob na sabihin ang totoo. Ito ang tanging nasa isip ni Feli habang nakatayo siya sa gilid ng grand staircase, pinagmamasdan ang pagbukas ng malaking pinto ng mansyon. Ang bawat ingay ng pagpasok ng mga sasakyan sa malawak na harapan ng Villa Valderrama ay tila isang hudyat na ang tunay na hari ng tahanan ay nagbabalik na. Bumaba mula sa itim na sasakyan si Don Alejandro Valderrama. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang kanyang muka ay tila inukit mula sa matigas na bato, ngunit may bahid ng pagod sa kanyang mga mata. Sa bawat hakbang niya patungo sa loob, tila nagbabago ang hangin sa mansyon, nagiging mas formal, mas seryoso, at mas nakakasakal para kay Feli. "Welcome home, Alejandro." Ang bungad ni Isabela na may kasamang matamis na ngiti at marahang halik sa pisngi ng asawa. Ang kanyang boses ay tila huni ng isang anghel, malayo sa boses ng demonyong narinig ni Feli nitong mga nakaraang gabi. "We missed you so much," lalo na si Angelo. Tumingin si Don Alejandro kay Isabela at pagkatapos ay sa direksyon ni Feli na noon ay nakayuko. "Kumusta ang bata?" Balita ko ay naging madalas ang kanyang mga sumpong habang wala ako. Agad na sumingit si Isabela bago pa man makapagsalita si Feli. "Opo, darling. Mabuti na lang at narito si Feli. She is doing her best. Although kailangan pa nating bantayan ng husto ang pagbibigay ng gamot dahil tila mas lumalala ang kanyang kondisyon. It's so heartbreaking to see him like this." Habang nagsasalita si Isabela, naramdaman ni Feli ang paglapit ng donya sa kanyang tabi. Isang kamay ang marahang humawak sa kanyang braso, tila isang mapagmahal na haplos sa paningin ng iba. Ngunit para kay Feli, ang bawat kuko ni Isabela ay tila bumaon sa kanyang balat bilang babala. Isang tahimik na banta na nagsasabing, "Huwag kang gagawa ng ingay. Feli, ihanda mo ang merienda ni Don Alejandro sa garden." Ang utos ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng matalim sa dalaga. Doon na rin natin dalhin si Angelo para makasama niya ang kanyang lolo. Sa garden, sa ilalim ng malalaking puno ng mangga, nakaupo si Don Alejandro habang pinagmamasdan ang apo na nakaupo sa wheelchair. Kinuha ni Feli ang pagkakataon habang abala si Isabela sa pag-aasikaso sa mga katulong. Sinubukan niyang lumapit sa Don. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa bulsa ng kanyang apron kung saan nakatago ang maliit na bote ng lilang gamot na nakuha niya. "Don Alejandro!" Ang mahinang tawag ni Feli. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumingon ang matandang lalaki. "Yes, Feli? Is there something wrong?" Bago pa man mailabas ni Feli ang bote, biglang sumulpot si Isabela dala ang isang baso ng sariwang juice. Marahas niyang hinawakan ang kamay ni Feli na nasa loob ng apron. Pinipisil ito ng napakahigpit hanggang sa naramdaman ni Feli ang sakit na tila madudurog ang kanyang mga daliri. "Feli, ang juice ni Don Alejandro, muntik mo nang makalimutan," ang sabi ni Isabela nang may naniningkit na mga mata. "Masyado kayata ang pagod ngayong araw. Siguro ay kailangan mong magpahinga muna mamaya." Pagkatapos nito, nabitawan ni Feli ang bote
Sa loob ng kanyang bulsa, tiningnan niya si Don Alejandro, humihingi ng tulong sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ngunit ang Don ay nakatuon na, ang pansin kay Angelo. Hinaplos ng Don ang pisngi ng apo, isang bihirang sandali ng lambot sa kanyang seryosong pagkatao. Gusto ko lang na gumaling ang batang ito. Ang bulong ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng pait at pangungulila para sa namayapang anak. Siya na lang ang natitira sa akin. Tumayo ang Don at hinarap si Feli. Ang kanyang titig ay tila tumatagos sa kaluluwa ng dalaga. Tila sinusubukan niyang basahin ang mga lihim na itinatago sa likod ng kanyang mga labi. Ang katahimikan sa garden ay naging mabigat. Tanging ang huni lamang ng mga ibon ang maririnig sa paligid. May gusto ka bang sabihin sa akin, Yaya? Ang tanong ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay seryoso at walang halong biro. I noticed you've been acting quite strange since I arrived. Tell me the truth. May nangyayari ba rito na dapat kong malaman? Naramdaman ni Feli ang malalamig na daliri ni Isabela na humahawak sa kanyang balikat mula sa likuran, isang paalala ng kasunduang nilagdaan ng dugo at utang na loob. Nakataya ang buhay ng kanyang ina, ngunit nakataya rin ang hininga ng batang nasa harap niya. Ang bawat tibok ng puso ay tila isang babala na ang oras ay unti-unti nang nauubos at ang bawat sandali ng katahimikan ay isang pagkakataon para sa kasamaan na lalong mag-ugat. Iyan ang tanging naramdaman ni Feli habang nakatitig sa kanya si Don Alejandro. Ang boses ng matanda ay tila isang hatol, naghihintay ng kasagutan sa gitna ng hardin na puno ng mga lihim. Naramdaman ni Feli ang lalong pagdiin ng mga kuko ni Isabela sa kanyang balikat. Isang tahimik na banta na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. I'm sorry, Don Alejandro. Ang pilit na sagot ni Feli habang nakayuko. Ang kanyang tinig ay halos bulong na lamang. Pagod lang po siguro ako sa pag-aalaga kay Angelo. Pasensya na po kung nag-aalala kayo. Tumingin ng matagal ang Don kay Feli bago dahan-dahang tumango. Take care of yourself, Yaya. Hindi magiging mabuti para sa apo ko kung ang nag-aalaga sa kanya ay may sakit din. Pagkatapos nito, naglakad na palayo ang Don. Iniwan si Feli sa piling ng halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang mapagmahal na asawa. Nang masiguradong wala na ang Don, maras na hinarap ni Isabela si Feli. Huwag mong susubukan ulit iyon, Feli. Isang maling galaw mo pa at sisiguraduhin kong sa kalsada pupulutin ang bangkay ng nanay mo. Entiende? Pagkatapos ng banta, ay tinalikuran siya ni Isabela. Dala ang tagumpay ng kanyang pananakot. Ngunit sa halip na sumuko, isang apoy ng pag-aalsa ang nagsimulang mag-alab sa dibdib ni Feli. Alam niyang hindi sapat ang mga salita. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay natutulog at ang tunog ng ulan ay nagsisimulang bumuhos sa bubong, kinuha ni Feli ang isang maliit na hiringgilya na palihim niyang kinuha mula sa gamit ni Dr. Ricardo. Maingat siyang lumapit sa natutulog na si Angelo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng nightlight, nakita niya ang maputlang braso ng bata. Patawarin mo ako, Angelo. Ang bulong niya habang dahan-dahang itinusok ang karayom. Ang bawat patak ng dugo na pumasok sa loob ng hiringgilya ay tila isang piraso ng pag-asa na kanyang tinitipon. Pagkatapos ay maingat niyang binalot ang sample sa isang makapal na tela at inilagay sa loob ng kanyang bulsa. Kailangan niyang mailabas ito sa Villa Valderrama bago pa man malaman ni Isabela. Ang tanging paraan ay ang paghingi ng tulong kay Mang Ben, ang matandang driver ng pamilya na matagal na ring nakapapansin sa mga kakaibang nangyayari sa loob ng mansyon. Lihim na nagtungo si Feli sa garahe. Doon, nakita niya si Mang Ben na naglilinis ng isa sa mga sasakyan. Mang Ben, kailangan ko po ng tulong ninyo. Ang pakiusap ni Feli, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Dalhin niyo po ito sa laboratorio sa bayan. Huwag na huwag niyo pong sasabihin kanino man.
Kahit kanino. Nag-aalangan si Mang Ben, tinitingnan ang takot sa mga mata ni Feli. Mapanganib ang ginagawa mo, Hija. Kapag nalaman ito ni Doña Isabela, pareho tayong mawawalan ng trabaho o baka higit pa doon. Para po ito sa buhay ni Angelo, Mang Ben. Maawa po kayo sa bata. Ang huling pagsusumamo ni Feli. Sa huli, tumango ang matanda at itinago ang sample sa loob ng kanyang toolbox. Sumakay si Mang Ben sa sasakyan at dahan-dahang nagmaneho patungo sa malaking gate ng Villa Valderrama. Pinagmamasdan ni Feli mula sa malayo. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ang bawat metro na inilalayo ng sasakyan ay tila isang panalo, ngunit ang kanyang kaba ay hindi nawala. Biglang tumigil ang sasakyan sa tapat ng gate. Ang punong gwardiya, si Lucas, na kilalang bataan at tapat kay Isabela, ay lumabas mula sa guardhouse. Nilapitan nito ang sasakyan ni Mang Ben at kumatok sa bintana. "Mang Ben, saan ang punta mo sa gitna ng gabi?" Ang tanong ni Lucas sa tono na puno ng hinala. Wala namang utos si Doña Isabela na lumabas ka. "May kukunin lang akong gamot sa botika para kay Angelo," ang sagot ni Mang Ben. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Hindi sumagot si Lucas. Sa halip kinuha niya ang kanyang flashlight at itinutok ito sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inikutan ng kotse at huminto sa harapan ng toolbox na nasa likurang upuan. "Buksan mo ang toolbox na yan, Mang Ben," ang utos ni Lucas. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang baril na nasa baywang. "Kailangan kong inspeksyonin ang lahat ng lalabas sa gate na ito," utos ng Donya. Napatigil ang mundo ni Feli habang nakamasid mula sa anino ng mansyon. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang habang buhay na paghihirap, habang ang gwardiya ay dahan-dahang inaabot ang kandado ng toolbox kung saan nakatago ang huling pag-asa ni Angelo. Ang dignidad ay parang isang manipis na sinulid. Kapag ito ay naputol, mahirap na itong pagdugtungin muli, lalo na kung ang mismong kamay na dapat ay nag-aalaga sa iyo ang siyang pilit na pumuputol dito. Ito ang tanging nasa isip ni Feli habang pinapanood niya ang bawat galaw ni Lucas sa tapat ng gate. Ang toolbox ni Mang Ben ay tila isang kaba ng tipan na naglalaman ng katotohanang magliligtas kay Angelo. O kaya naman ay magiging hatol ng kamatayan para sa kanilang lahat. Dahan-dahang itinaas ni Lucas ang takip ng toolbox. Ang bawat pag-angat ng bakal ay lumikha ng isang mahabang tunog ng pagkiskis na tila ba humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ngunit bago pa man mahawakan ng gwardiya ang binalot na tela ni Feli, isang matalim na boses ang pumailan lang mula sa intercom ng guardhouse. "Lucas, pabayaan mo na si Mang Ben," ang utos ni Doña Isabela. Ang kanyang boses ay tila kalmado, ngunit may dalang kakaibang panginginig. "Nakalimutan kong ako pala ang nag-utos sa kanya na bumili ng gamot sa labas. Nagmamadali tayo, kaya huwag mo na siyang abalahin." Nagtakang tumingin si Lucas sa intercom bago dahan-dahang ibinaba ang takip ng toolbox. "Opo, madam, pasensya na po." Kinumpas niya ang kanyang kamay sa mga kasamang gwardiya para buksan ang malaking gate. Mabilis na pinaandar ni Mang Ben ang sasakyan at sa huling pagkakataon ay sumulyap siya sa direksyon kung saan nagtatago si Feli. Isang sulyap na puno ng pangako at takot. Nakahinga ng maluwag si Feli, ngunit ang kanyang kaba ay hindi pa rin nawawala. Bakit biglang nagbago ang isip ni Isabela? Bakit niya hinayaang makaalis si Mang Ben? Ang sagot ay hindi nagtagal. Pagbalik ni Feli sa loob ng mansyon, bumungad sa kanya ang lahat ng mga katulong na nakapila sa gitna ng malawak na sala. Sa gitna nila ay nakatayo si Isabela. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit at pagkabalisa. "Nawawala ang aking brilyanteng kwintas," ang sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. "Iyon ang paborito kong alahas na bigay pa ni Don Alejandro,"
at sigurado akong isa sa inyo ang kumuha nito. Nagkatinginan ang mga katulong. Ang bawat isa ay puno ng takot. Alam nila ang bagsik ng Donya kapag nawawalan ito ng gamit. Biglang itinuon ni Isabela ang kanyang paningin kay Feli. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, tila isang ahas na handang tumuklaw. Feli, ikaw ang huling pumasok sa silid ko kaninang hapon para maghatid ng tsa, hindi ba? Ang tanong ni Isabela sa tono na tila ba nahanap na niya ang salarin. Opo, madam. Pero naghatid lang po ako ng pagkain at lumabas din agad. Ang depensa ni Feli, nararamdaman ang malamig na pawis sa kanyang likuran. Kung wala kang itinatago, hindi ka matatakot na ipahalughog ang iyong silid. Ang hamon ni Isabela, Lucas, kapkapan ninyo ang lahat ng gamit niya. Ngayon din, puwersahang dinala si Feli sa kanyang maliit na quarters. Pinanood niya ng may luha sa mga mata kung paano naging magulo ang kanyang malinis na silid. Itinapon ng mga gwardiya ang kanyang mga damit sa sahig, ginulo ang kanyang kama, at nilaro ang kanyang iilang personal na gamit. Sa dulo ng paghahalughog, kinuha ni Lucas ang luma at kupas na bag ni Feli. Isang malakas na pagbagsak ng mga gamit sa sahig ang narinig ng baligtarin niya ito. At doon, sa gitna ng sahig, kumikinang ang isang kwintas na gawa sa pinakamamahal na brilyante. Tila nangungot siya sa kahirapan ni Feli. Hindi sa akin iyan. Ang sigaw ni Feli, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ipinatanim lang ninyo iyan. Wala akong kinuha. Lumapit si Isabela at dinampot ang kwintas. Magnanakaw ka na. Sinungaling ka pa. Ang bulong niya sa tainga ni Feli, sapat lang para marinig ng dalaga. Sabi ko sa iyo, Feli, bawat pagkilos mo ay may kabayaran. Gusto mong maglaro ng bayani? Ngayon, sa kulungan ka maging bayani. Kasabay ng tunog ng paparating na sirena ng pulis sa labas ng Villa Valderrama, naramdaman ni Feli ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang bitag ni Isabela ay mas matibay at mas malupit kaysa sa inaasahan niya. Habang hinihigpitan ng posas sa kanyang mga kamay, tumingin si Feli sa bintana. Iniisip ang sampol ng dugo na dala ni Mang Ben. Iyon na lamang ang tanging alas na natitira sa kanya. Ngunit sapat ba iyon para iligtas siya mula sa rehas na binuo ng kasinungalingan? Ang lamig ng rehas ay tila nanunuot sa bawat buto ni Feli, isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng kahit anong kumot. Sa loob ng madilim at masikip na selda, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa sirang gripo sa labas. Bawat patak ay tila isang segundong ninanakaw sa kanyang buhay. Ang bawat anino sa pader ay tila mga nanunuyang mukha ni Isabela. Ipinapaalala sa kanya na sa mundong ito, ang katotohanan ay madaling mabaon sa ilalim ng kapangyarihan ng salapi. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang nanay ko. Ang tanging bulong ni Feli habang nakayakap sa kanyang sariling mga tuhod. Iniisip niya ang kanyang ina sa ospital. Ano ang mangyayari rito kapag nalaman nitong ang kanyang anak ay nakakulong? Dahil sa pagnanakaw? Ang hiya at sakit ay sapat na para bawiin ang hiram na buhay ng matanda. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng pagpihitit ng susi sa bakal na pinto. Pumasok ang isang lalaking nasa gitna ng kanyang edad. Maayos ang pananamit at may bitbit na isang itim na briefcase. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may bahid ng kabaitan na bihira mong makita sa loob ng presinto. Feli Dizon, ako si Attorney Marcelo, ang pakilala ng lalaki habang umuupo sa tapat ng lamesa sa labas ng rehas. Nabalitaan ko ang nangyari sa iyo sa Villa Valderrama. Narito ako para maging abogado mo. Naguguluhang tumingin si Feli sa kanya. Pero wala po akong perang pambayad sa inyo. Bakit niyo po ako tinutulungan? Ngumiti ng bahagya ang abogado. Isang ngangiting tila may itinatagong malalim na lihim. Huwag mong alalahanin ang bayad. May isang taong nagmamalasakit sa katarungan ang nagpadala sa akin dito. Sa ngayon,
Ang mahalaga ay mailabas ka namin sa lugar na ito. Ang ebidensyang itinanim laban sa iyo ay masyadong halata at marami tayong paraan para patunayan na ikaw ay biktima lamang ng isang masamang balangkas. Sa mga sandaling iyon, may kinuha si Attorney Marcelo mula sa kanyang bulsa, isang maliit na pirasong tela na kulay lila, katulad ng telang nakita ni Feli sa wheelchair ni Angelo. Feli, alam ko ang ginagawa mo para sa batang iyon. Alam ko rin ang tungkol sa sample ng dugo na ipinadala mo kay Mang Ben. Huwag kang mag-alala, ligtas ang sample. Kasalukuyan na itong sinusuri sa isang pribadong klinika na hindi maaabot ng impluensya ni Isabela. Para bang nabunutan ng tinik sa dibdib si Feli, ang pag-asang akala niya ay tuluyan ng naglaho, ay muling nag-alab. Sino po ang nagpadala sa inyo, attorney? Si Mang Ben po ba? Umiling ang abogado. Hindi si Mang Ben. Ang taong nagpadala sa akin ay matagal nang nagmamasid sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon para pabagsakin ang reyna ng kasinungalingan sa mansyong yon. Sasabihin ko sa iyo ang lahat sa tamang panahon. Pero sa ngayon, kailangan mong maging matatag. Huwag kang aamin sa kahit anong paratang, kahit anong pananakot ang gawin nila sa iyo. Bago umalis ang abogado, may iniwan siyang isang maliit na balot ng tinapay kay Feli. Sa loob ng balot, nakita ni Feli ang isang maliit na piraso ng papel. Nang buksan niya ito ng palihim, halos tumigil ang kanyang puso sa nakasulat. Hindi ka nag-iisa. Ang katarungan para kay Elena ay katarungan din para sa'yo. Elena? Ang pangalan ng unang asawa ni Don Alejandro na nabasa niya sa gatas na talaarawan sa atik. Naramdaman ni Feli ang muling pagtindig ng kanyang mga balahibo. Sino ang taong ito na naghahanap ng katarungan para sa isang babaeng matagal nang pumanaw? At bakit ngayon lang ito nagpakita? Habang muling bumabalik ang katahimikan sa kanyang selda, hinawakan ni Feli ang tinapay na tila ba ito ay isang banal na relikya. Isang munting alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang gintong sandali noong huling gabi niya sa mansyon, kung saan bago siya arestuhin, ay nag-iwan siya ng isang piraso ng biskwit sa ilalim ng una ni Angelo. Isang munting pangako na babalik siya. Ang katanungang bumabagabag sa kanyang isipan ay tila isang mitya ng bagong panganib. Kung may iba pang kumikilos laban kay Isabela, ito ba ay isang kaibigan o isa na namang kaaway na gumagamit sa kanya para sa sarili nitong interes? At higit sa lahat, paano malalaman ni Don Alejandro ang katotohanan kung ang bawat tao sa paligid niya ay may suot na maskara? Ang paglaya mula sa malamig na rehas ng selda ay hindi laging nangangahulugan ng tunay na kalayaan, lalo na kung ang daang patungo sa labas ay muling magbabalik sa iyo sa loob ng kuko ng isang halimaw. Pagkalipas ng ilang araw, sa tulong ng mga teknikalidad na inilahad ni Attorney Marcelo, pansamantalang nakalabas si Feli mula sa presinto. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, pinili niyang bumalik sa Villa Valderrama, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang aninong handang sumingil sa tamang panahon. Sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan ng mansyon. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Doña Isabela, prenteng humihigop ng tsa, habang ang bawat galaw niya ay puno ng mapang-uyam na tagumpay. Tumingin siya kay Feli mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila ba ang dalaga ay isang maruming basahan na muling itinapon ng hangin sa kanyang pintuan. Bumalik ka, ang sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng tamis na may halong lason. Akala ko ay mas gugustuhin mong mabulok sa kulungan kaysa harapin muli ang iyong pagkakamali. Pero mukhang tama ako, hindi mo kayang tiisin na makitang naghihirap ang nanay mo. Dahan-dahang lumapit si Feli. At sa harap ng lahat ng mga katulong na nakamasid, ay dahan-dahang lumuhod sa paanan ng Donya. Ang bawat sentimetro ng pagbaba ng kanyang katawan ay tila pagdurog sa kanyang sariling dangal. Ngunit sa loob ng kanyang isip,
Inuulit-ulit niya ang mga turo ni Attorney Marcelo. Kailangan mong maniwala siya, natalo ka na, Feli. Doon lamang siya magiging kampante. Madam, patawarin niyo po ako. Ang pilit na hikbi ni Feli, ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Gagawin ko po ang lahat. Susunod na po ako sa bawat utos ninyo. Huwag niyo lang pong ititigil ang tulong sa nanay ko. Maawa po kayo. Tumawa ng mahina si Isabela, isang tunog na tila pagkiskis ng tuyong dahon. Iyan ang gusto kong marinig. Isang asong marunong nang bumalik sa kanyang amo pagkatapos paluin. Tumayo ka na riyan. Hindi ko kailangan ng drama. Kailangan ko ng katapatan. Inalalayan ng isang katulong si Feli na tumayo. Dinala siya ni Isabela sa loob ng kanyang opisina at isinara ang pinto. Doon, ang anyong mapagmahal na donya ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang mukhang puno ng kasakiman. Inilabas niya ang isang maliit na vial ng gamot. Ang kulay nito ay mas madilim kaysa sa nakaraang lila na likido. Ang plano ay magbabago, Feli. Ang bulong ni Isabela habang hinahawakan ng baba ni Feli ng napakahigpit. Masyado nang maraming nagtatanong. Si Alejandro ay nagsisimula na ring magduda. Kailangan nating tapusin ang laban na ito bago pa tayo ang mabulgar. Ngayong gabi, ihalo mo ang buong vial na ito sa gatas ni Angelo. Pagkatapos niyan, hindi na siya magigising. Sasabihin nating namatay siya sa kanyang sakit habang natutulog. Naramdaman ni Feli ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila ba gusto nitong lumabas mula sa kanyang dibdib. Madam, papatayin ko po ang bata. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Ang paninigurado ni Isabela habang pinapasadahan ng kanyang daliri ang buhok ni Feli. At pagkatapos nito, bibigyan kita ng sapat na pera para makalipat kayo ng nanay mo sa Maynila, malayo sa lugar na ito. Magkakaroon ka ng bagong buhay at ako naman ay magkakaroon ng katahimikan. Pirmahan mo na ang iyong tadhana, Feli. Nabalik ang diwa ni Feli nang marinig niya ang mahinang ubo ni Angelo mula sa kabilang silid. Lumabas siya ng opisina ni Isabela, dala ang vial na tila ba ito ay isang mainit na uling na pumapaso sa kanyang palad. Habang naglalakad sa pasilyo, nakita niya si Angelo na nakaupo sa sahig ng kanyang kwarto, naglalaro ng isang lumang bolang gawa sa tela. Lumapit si Feli at dahan-dahang hinawakan ang malamig na kamay ng bata. Tumingala si Angelo at ngumiti sa kanya. Isang nangiting puno ng tiwala. Isang nangiting hindi alam na ang taong nasa harap niya ay inuutusan ng tuldukan ang kanyang hininga. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Feli ang isang maliit na papel na nakasuksok sa loob ng kama ni Angelo. Isang piraso ng tissue na may nakasulat na numero ng isang frequency sa radio. Ngayon, ikaw na ang pumatay sa kanya. Ang boses ni Isabela ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatitig sa vial. Ito na ang huling pagsubok. Sa gitna ng dilim na bumabalot sa Villa Valderrama, kailangan ni Feli na magpasya. Magiging tunay ba siyang pumatay para sa kanyang ina? O gagamitin niya ang lason na ito para lasunin din ang katusuhan ng kanyang kaaway? Isang maling galaw at hindi lang buhay ni Angelo ang magtatapos, kundi ang huling pagkakataon ni Feli na makamit ang katarungang matagal na niyang ipinagdarasal. Ang pinakamasakit na pamamaalam ay ang nanggagaling sa mga labing kailangang magsinungaling para lamang makapagligtas ng buhay, at ang pinakamabigat na pasan ay ang yakap na tila isang huling hantungan. Ito ang tanging bulong ni Feli habang pinagmamasdan ang payapang mukha ni Angelo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid. Ang gabi ay tila bumabagsak ng napakabigat sa buong Villa Valderrama. Isang kadilimang hindi kayang itaboy ng kahit anong liwanag ng mga mamahaling chandelier. Sa loob ng kanyang palad, ramdam ni Feli ang lamig ng vial na ibinigay ni Isabela. Ang maliit na bote na ito ang siyang may hawak ng tadhana ng bata.
isang lason na binalot sa pangako ng kapayapaan. Alam ni Feli na sa mga sandaling ito, ang mata ng kamera sa sulok ng kisame ay nakatitok sa kanya, naghihintay ng kanyang bawat galaw. Tinitimbang ang kanyang katapatan sa gitna ng kasamaang kanyang kinasasadlakan. Dahan-dahang naupo si Feli sa gilid ng kama ni Angelo. Hinaplos niya ang noo ng bata. Ang bawat hibla ng buhok nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng kawalang malay na pilit na ninanakaw ng mga taong nasa paligid nito. Nagsimulang humuni si Feli ng isang pamilyar na awit, isang lullaby na madalas kantahin ng kanyang sariling ina noong siya ay bata pa sa probinsya. Ang himig ay malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Isang himig na tila naglalayong balutin si Angelo ng isang proteksyon na hindi kayang tibagin ng kahit anong lason. Matulog ka na, aking mahal. Ang mahinang kanta ni Feli, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na iyak. Huwag kang matakot sa dilim, dahil bukas ay gigising ka sa isang mundong wala ng sakit, wala ng takot, at wala ng mga aninong humahabol sa iyo. Pangako ko, ito na ang huling gabi ng iyong pagdurusa. Kinuha ni Feli ang baso ng gatas sa ibabaw ng mesa. Ang puting likido ay tila nangungutya sa kanya. Isang simbolo ng nutrisyon na ngayoy magiging instrumento ng kamatayan. Dahan-dahan niyang binuksan ang vial. Ang tunog ng pagpihit ng takip ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Bagamat ang silid ay nananatiling tahimik. Nakita niya ang isang patak ng madilim na likido na humalo sa gatas. Unti-unting nawawala ang kulay nito hanggang sa magmukhang ordinaryong inumin na muli. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Feli ang isang presensya sa pintuan. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Isabela ay sapat na para magpataas ng balahibo sa kanyang batok. Pumasok ang donya nang walang tunog. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at katusuhan habang nakatitig sa baso ng gatas. Bakit ka tumitigil, Feli? Ang malamig na tanong ni Isabela. Ang boses ay tila isang bulong ng hangin sa gitna ng sementeryo. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Huwag mong hayaang masayang ang pagkakataong ito. Isipin mo ang nanay mo. Isipin mo ang kalayaan mo. Lumingon si Feli. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hinaluan ng pait. Madam, kailangan ko lang pong magpaalam ng maayos sa kanya. Hindi madali ang kumuha ng buhay ng isang batang tinuring ko ng parang sarili kong anak. Lumapit si Isabela at hinawakan ng kamay ni Feli na hawak ang baso. Ang kanyang mga daliri ay tila mga galamay ng isang halimaw, malamig at walang pakiramdam. Hindi ka pumapatay, Feli. Tinatapos mo lang ang kanyang paghihirap. At pagkatapos nito, pareho na tayong magiging malaya. Inaasahan ko na bago sumikat ang araw, ang Villa Valderrama ay magluluksa sa pagkawala ng huling tagapagmana. Inilapit ni Feli ang baso sa mga labi ni Angelo. Ang bawat sentimetro ng paglapit nito ay tila isang habang buhay na paghihirap para sa dalaga. Nakita niya ang paggalaw ng mga pilik mata ng bata. Tila nararamdaman ang panganib na palapit sa kanya. Sa loob ng puso ni Feli, humihingi siya ng tawad sa Diyos. Humihingi siya ng lakas na maituloy ang kanyang tunay na plano nang hindi nahahalata ng donya. Isang munting detalye ang hindi napansin ni Isabela. Ang maliit na recorder na nakatago sa ilalim ng suot na medyas ni Angelo ay nagsimula ng umilaw ng bahagya, sumasabay sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng donya. Ang bawat banta, ang bawat pag-amin ng krimen ay unti-unti nang naitatala para sa darating na paghuhukom. Nang dahan-dahang uminom si Angelo, naramdaman ni Feli ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang nanginginig na halik ang iniwan niya sa noo ng bata. Isang huling halik na puno ng lihim na pangako. Patawad, Angelo. Patawad kung kailangan nating dumaan sa dilim
para makita ang liwanag. Tumalikod si Isabela nang may ngiti ng tagumpay. Kampante na ang kanyang pinakamalaking hadlang sa kayamanan ng mga Valderrama ay unti-unti nang naglalaho. Ngunit sa paglabas niya ng silid, hindi niya nakita ang mabilis na pagpapalit ni Feli ng isa pang vial na nakatago sa kanyang kabilang bulsa. Isang vial na naglalaman ng antidote na ibinigay ni Attorney Marcelo. Ang bawat segundo ay tila isang karera laban sa oras. Habang ang buong mansyon ay naghahanda para sa isang kamatayan, si Feli ay naghahanda para sa isang muling pagkabuhay. Ngunit ang katanungang nananatili sa kanyang isipan ay kung sapat ba ang bilis ng kanyang mga kamay para unahan ang bagsik ng lason ni Isabela. O tuluyan na bang mabaon sa limot ang huling pag-asa ng Villa Valderrama bago pa man dumating ang bukas? Ang langit ay nagsisimulang tumangis, tila nakikiramay sa isang buhay na unti-unting kinukuha ng kadiliman, habang ang hangin ay humahagulgol sa labas ng Villa Valderrama. Ang bawat hampas ng malakas na ulan sa mga bintanang salamin ay tila mga daliring kumakatok, nagbabala sa mabilis na pagdating ng isang delubyong hindi lamang dala ng kalikasan, kundi ng kasamaan ng tao. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa dagundong ng kulog sa kalayuan. Isang katahimikang puno ng hininga ng kamatayan. Biglang nawalan ng kuryente sa buong kabahayan. Nilalamon ng madilim na anino ang marangyang dekorasyon ng mga Valderrama. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang mga kidlat lamang ang nagbibigay ng panandaliang liwanag, sapat para makita ang mukha ni Isabela na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Hawak niya ang isang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang pagngangalit ng bagyo sa labas. Para sa kanya, ang bawat patak ng ulan ay tila tunog ng gintong bumabagsak sa kanyang palad. The heavens are celebrating with me, Feli. Ang bulong ni Isabela, ang boses ay tila isang malamig na haplos sa balat. Wala nang makakarinig sa anumang huling hininga rito. Ang bagyong ito ang maglilibing sa lahat ng mga ebidensya. Isipin mo na lang, sa gitna ng unos, isang batang may sakit ang hindi pinalad na makaligtas. Napakalinis na kwento, hindi ba? Hindi sumagot si Feli. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Tinitiyak na ang maliit na flashlight na kanyang dala ay hindi naglalabas ng anumang liwanag. Ang kanyang buong atensyon ay nasa loob ng silid ni Angelo. Sa ilalim ng kumot, ang bata ay nananatiling tahimik. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang paghinga ay sadyang ginawang mababaw ng antidote para magmukhang patay na sa paningin ng mga hindi sanay. Don Alejandro called ang dagdag ni Isabela habang humihigop ng alak. Sabi niya, hindi na raw siya makakabalik ngayong gabi dahil baha na sa daan at kanselado ang lahat ng flights mula sa airport. He is trapped, Feli, just like you, just like that brat in the room. This is the perfect night for a funeral. Naglakad palayo si Isabela. Ang kanyang mahinang pagtawa ay sumasabay sa ihip ng hangin na pilit na pumapasok sa mga siwang ng pinto. Nang masiguradong wala na ang donya, mabilis na pumasok si Feli sa silid ni Angelo. Hinawakan niya ang pulso ng bata. Nararamdaman ang mahina, ngunit matatag na pintig ng buhay. Isang matinding pasasalamat ang umapaw sa kanyang puso. Ngunit alam niyang malayo pa ang katapusan ng laban. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makontak ang labas, ngunit ang lahat ng linya ng telepono ay pinutol ni Isabela bago pa man dumating ang bagyo. Habang nag-iisip, may narinig si Feli mula sa silid-aklatan ni Don Alejandro. Ang silid na ayon kay Isabela ay dapat na walang tao. Isang mahinang tunog ng pagpihitit ng radyo, ang static na ingay na tila naghahanap ng tamang frequency. Dahan-dahang lumapit si Feli sa pinto ng silid-aklatan. Ang pinto ay nakakandado mula sa labas, isang bagay na hindi niya napansin kanina.
Sinubukan niyang sumilip sa butas ng susi at doon ay nakita niya ang isang aninong nakaupo sa tapat ng malaking mesa. Ang liwanag mula sa isang maliit na gasera ay nagpakita ng mukha ng isang lalaking hindi dapat nandoon. Don Alejandro, ang mahinang tawag ni Feli, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Lumingon ang lalaki, ang kanyang mukha ay puno ng galit at sakit, habang hawak ang isang radyong pandigma na naglalabas ng mga boses mula sa labas. Ngunit bago pa makapagsalita ang Don, narinig ni Feli ang mabilis na yabag ni Isabela na pabalik sa pasilyo. Ang Donya ay may dalang isang malaking kandado at sa kanyang mukha ay mababakas ang isang balisang katusuhan na tila may natuklasan siyang hindi inaasahan. Bakit nakakulong si Don Alejandro sa loob ng sarili niyang silid-aklatan habang sinasabi ni Isabela na ito ay nasa airport? At sino ang lalaking kausap ng Don sa radyo na tila nag-uulat tungkol sa pagdating ng mga awtoridad sa gitna ng baha? Ang Villa Valderrama ay hindi lamang pala naging kulungan para kay Feli at Angelo, kundi isang bitag para sa mismong hari ng tahanan. At ang bagyong ito ang gagamitin ni Isabela para tuluyang burahin ang lahat ng hahadlang sa kanyang ambisyon. Amutodi, tapos na ba? Patay na ba ang munting hadlang sa aking kayamanan? O kailangan ko pa bang ako mismo ang humawak sa kanyang leeg? Ang boses ni Doña Isabela ay tila isang matalim na hiwa sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, malamig at walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Napatigil si Feli sa harap ng pinto ng silid ni Angelo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso na wala ng laman. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit kailangan niyang panatilihin ang kanyang maskara. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila na hawak ni Isabela, tila isang anino ng kamatayan ang anyo ng Donya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-aabang ng balitang kanyang ikaliligaya. Wala na po siya, madam. Ang pilit na hikbi ni Feli. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring takot at pait. Hindi na po siya humihinga. Ang gatas. Inubos niya po ang lahat. Isang matamis at nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Pumasok siya sa loob ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang marahang sayaw ng tagumpay sa ibabaw ng libingan ng isang bata. Nilapitan niya ang kama ni Angelo, tinitigan ang maputlang mukha ng bata na sa ilalim ng kumot ay tila isang estatwang gawa sa marmol. Walang kahit anong luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, tanging ang kislap ng kasakiman ang namamayani sa kanyang paningin. Napakaganda niyang tingnan sa ganitong kalagayan. Ang bulong ni Isabela habang hinahaplos ang malamig na pisngi ni Angelo. Isang haplos na hindi puno ng pagmamahal kundi ng pagmamay-ari. Tahimik, walang imik. Hindi na niya ako maiistorbo pa sa aking mga plano. Hindi ba napakagaling ko, Feli? Ang lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng mga Valderrama, para sa dangal na ako lang ang nakakaalam kung paano protektahan. Dahan-dahang lumapit si Feli, bitbit ang isang tray kung saan nakatago ang recorder na kanina pa nakabukas. Hindi po ba kayo natatakot, madam? Paano kung malaman ni Don Alejandro ang totoo? Paano kung magsalita ang mga pader ng mansyong ito tungkol sa ginawa niyo kay Elena? 10 taon na ang nakalilipas. Humalakhak si Isabela, isang tunog na tila pagkiskis ng mga tuyong buto sa gitna ng gabi. Takot? Bakit ako matatakot? Si Alejandro ay isang matandang bulag na mas piniling maniwala sa aking mga kasinungalingan kaysa sa kanyang sariling asawa. At si Elena? Siya ay namatay na baliw sa paningin ng lahat dahil sa parehong gamot na ibinigay mo kay Angelo ngayon. Wala nang makakapagpatunay ng anuman. Ang lahat ng saksi ay itinatago ko na sa ilalim ng aking mga paa. Hinarap ni Isabela si Feli. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng demonyo
sa ilalim ng liwanag ng kandila. Alam mo ba kung bakit ko pinatay si Elena? Dahil siya ang hadlang sa pag-akyat ko sa rurok. Akala niya ay sapat na ang pagiging mabuting asawa. Pero sa mundong ito, ang kapangyarihan ay kinukuha, hindi ibinibigay. At ngayon, ikaw, Feli, ikaw ang aking magiging saksi at kasabwat. Ang bawat pirasong ginto na ibabayad ko sa iyo ay dugong galing sa batang ito. Wala ka ng takas. Hindi napansin ni Isabela na habang siya ay nagsasalita, ang bawat salita ng kanyang pag-amin ay dumadaloy sa pamamagitan ng maliit na recorder patungo sa sistema ng radyo na kanina pa inaayos ni Feli. Ang bawat banta, ang bawat detalye ng kanyang krimen mula kay Elena hanggang kay Angelo ay unti-unti nang kumakalat sa hangin, naghihintay ng tamang sandali para sumabog. Ngayong wala na si Angelo, ako na ang tanging magdedesisyon sa lahat. Ang pagpapatuloy ni Isabela habang iniikot ang kanyang mga mata sa silid. At kapag namatay na rin si Alejandro sa kanyang pangungulila, ang buong Villa Valderrama ay magiging akin. Walang sino man ang makakapigil sa akin. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdiriwang, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi tunog ng kidlat o ulan, kundi ang tunog ng pagpihit ng kandado mula sa labas ng silid. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa dilim ng pasilyo. Isang aninong may dalang galit na tila mas matindi pa sa bagyong nagngangalit sa labas. Napatigil si Isabela. Ang kanyang muka ay biglang namutla habang dahan-dahang lumingon sa pintuan. Sino ang taong nakatayo doon at gaano karami sa kanyang mga lihim ang narinig nito sa gitna ng kanyang pagyayabang? Ang tadhana ay tila nagsisimula ng bumawi at ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay magsisilbi na ngayong tanikalang hihila sa kanya pababa sa impyernong kanyang binuo. Isang boses ang bumasag sa lahat ng kasinungalingang itinayo ni Isabela. Ang boses ng lalaking binalak niyang linlangin hanggang sa huli. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng kandila, dahan-dahang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang anyo ni Don Alejandro. Hindi siya ang matandang mahina at bulag na inaasahan ni Isabela. Ang kanyang tindig ay puno ng puot at ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng pait at matinding galit. Alejandro, ang tanging lumabas sa mga labi ni Isabela, ang kanyang boses ay biglang nawalan ng lakas. Naging isang mahinang kalos sa hangin. Hindi sumagot ang Don. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na isang maliit na radio receiver. Mula sa speaker nito, umalingaw-ngaw ang sariling boses ni Isabela, ang bahagi kung saan inamin niya ang pagpatay kay Elena at ang balak na ubusin ang lahi ng mga Valderrama. Ang bawat salita ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ng Donya. Bawat katotohanan ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Darling, makinig ka. Hindi iyan totoo. Pinilit lang ako ng babaeng yan. Ang mabilis na depensa ni Isabela, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang braso ng asawa. Feli manipulated me. Ginamit niya ang mga gamot para litsunin ang utak ko. You know me, Alejandro. Hinding-hindi ko magagawa ang mga bagay na yon. Isang malakas na hampas ng kamay ni Don Alejandro sa gilid ng pinto ang nagpatahimik sa buong silid. Ang tunog ng kahoy na tila nabiyak ay sumabay sa dagundong ng kulog sa labas. Tumahimik ka, Isabela. Narinig ng buong mansyon ang boses mo. Narinig ko ang bawat detalye kung paano mo pinatay ang asawa ko. Kung paano mo binalak na patayin ang tanging alaala na iniwan niya sa akin. Dahan-dahang lumapit si Feli kay Angelo at hinila ang kumot. Sa harap ng gulat na mga mata ni Isabela, dahan-dahang imulat ni Angelo ang kanyang mga mata. Bagamat nanghihina pa, ang bata ay lumingon kay Don Alejandro at pilit na bumigkas ng isang salita. Lolo, ang galit sa mukha ni Don Alejandro
ay biglang napalitan ng isang masidhing sakit at pagsisisi. Lumapit siya sa kama at nanginginig na hinawakan ng kamay ng apo. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang pagkatao bilang isang matigas na hasyendero ay tuluyang gumuho, pinalitan ng isang lolo na humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang pagkukulang. "Patawarin mo ako, Angelo. Patawarin mo si Lolo." Ang bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay nabasag ng mga luhang matagal na niyang ipinagkakait. Nang makita ni Isabela na wala na siyang takas, ang kanyang anyong biktima ay biglang naglaho. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong kasamaan. "Oo, pinatay ko si Elena. At gagawin ko yon ng paulit-ulit kung kailangan. Dahil sa bahay na ito, ako lang ang may utak. Ako lang ang karapat-dapat sa yaman ninyo. Ano ang gagawin mo, Alejandro? Ipakukulong mo ako? Hindi ako papayag na mabulok sa rehas habang kayo ay nagpapakasasa sa perang ako ang nag-alaga." Sa isang mabilis at desperadong galaw, tinulak ni Isabela si Feli at mabilis na tumakbo palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga takong sa pasilyo ay tila isang mabilis na ritmo ng isang taong nawawalan na ng katuwiran. Hindi siya tumitigil, hindi siya lilingon. Nilampasan niya ang mga katulong na nakamasid ng may takot at pandidiri. "Isabela, bumalik ka rito." Ang sigaw ni Don Alejandro, ngunit ang kanyang tinig ay nalunod na sa ingay ng bagyo. Tumakbo si Isabela patungo sa grand staircase. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking pinto ng mansyon. Para sa kanya, ang tanging kaligtasan ay ang kadiliman ng gabi at ang bagsik ng unos sa labas. Hindi niya alintana ang madulas na sahig dahil sa mga tumatagas na tubig mula sa bubong. Ang bawat hakbang niya ay puno ng puot. Ang kanyang puso ay puno ng sumpa para sa lahat ng mga taong nagpabagsak sa kanyang kaharian. Nang marating niya ang tuktok ng hagdanan, isang malakas na kidlat ang nagbigay ng nakabubulag na liwanag sa buong mansyon. Sa isang saglit, nakita ni Isabela ang anyo ni Elena sa dulo ng hagdan, isang aninong tila naghihintay sa kanyang pagdating. Sa takot at gulat, nawalan ng balanse ang Donya. Ang kanyang mga paa ay nadulas sa basang marmol at ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak patungo sa malalim na bangin ng hagdanan. Ang bawat pagtama ng kanyang katawan sa matigas na baitang ay tila isang tunog ng pagguho ng lahat ng kanyang ambisyon. Walang nakasalo, walang nakahawak. Habang siya ay gumugulong pababa, ang tanging nakikita ni Isabela ay ang mukha ni Feli at Angelo mula sa itaas. Isang larawan ng katarungang hindi niya kailanman inakalang darating sa ganitong paraan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang ating inaasahan, ngunit laging dumarating ito sa tamang oras para ipaalala na walang lihim na hindi nabubunyag sa ilalim ng langit. Ang bawat bagsak ng ulan sa labas ay tila mga luhang pilit na hinuhugasan ang mantsa ng kasamaan sa Villa Valderrama, habang ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas mabigat pa sa anumang dagundong ng kulog. Sa paanan ng malaking hagdanan, nakahandusay ang anyo ni Isabela. Ang kanyang mamahaling sutlang balabal ay nabahiran ng dumi at tubig, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat, nakatitig sa kisame na tila may hinahanap na sagot sa gitna ng kawalan. Walang anumang ingay na lumalabas sa kanyang mga labi. Tanging ang mahinang hininga na tila isang huling-huni ng isang ibong na bali ang mga pakpak. Dahan-dahang bumaba si Don Alejandro. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin. Tumayo siya sa tapat ng kanyang asawa, tinitingnan ang babaeng minahal niya, ngunit siya ring nagnakaw ng kaligayahan ng kanyang pamilya sa loob ng 10 taon. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha. Tanging ang pait ng katotohanan na ang demonyong kinatatakutan ng lahat ay isa na lamang lupaypay na katawan sa kanyang harapan.
Ito ang dulo ng iyong mga pangarap, Isabela. Ang malungkot na bulong ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Ang yaman na ipinagpalit mo sa buhay ng mga mahal ko ay hindi ka kayang iligtas ngayon. Kahit ang gintong suot mo ay hindi kayang bilhin ang iyong kapatawaran. Lumapit si Feli, bitbit si Angelo sa kanyang mga bisig. Ang bata ay nakasandal sa balikat ng dalaga. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit ng mahigpit sa uniforme ni Feli. Tumingin si Angelo sa kanyang lola-lola. Ang kanyang mga mata ay walang halong galit, tanging ang pagtataka ng isang batang hindi lubos na nauunawaan ang bagsik ng tadhana. Yaya, bakit po hindi gumagalaw si Lola? Ang mahinang tanong ni Angelo. Ang kanyang tinig ay tila isang tinik na tumusok sa puso ni Don Alejandro. Hindi nakasagot si Feli. Hinaplos na lamang niya ang buhok ng bata at lalong hinigpitan ang kanyang yakap. Sa labas, ang mga sirena ng pulis at ambulansya ay unti-unti nang naririnig. Pilit na binabagtas ang baha para marating ang Villa Valderrama. Ang katarungang matagal na ipinagdasal ni Feli ay narito na. Bit-bit ang mga posas at ang hatol ng batas. Sa kabilang panig ng lungsod, sa tapat ng isang pribadong laboratorio, nahuli si Dr. Ricardo. Sinubukan niyang tumakas dala ang mga peking dokumento ng kamatayan ni Angelo, ngunit hindi niya inakalang ang mga awtoridad ay kanina pa naghihintay sa kanya sa utos ni Attorney Marcelo. Ang kanyang mga kamay na ginamit sa paggawa ng lason ay nakakulong na ngayon sa bakal. Ang kanyang karera ay tapos na at ang kanyang pangalan ay habang buhay nang mababahiran ng dumi. Ibinalik ang paningin sa mansyon, dinala ng mga paramediko si Isabela sa stretcher. Isang mabilis na pagsusuri ang ginawa ng mga doktor sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat salita nila ay tila isang hatol na mas malupit pa sa kamatayan. Nagkaroon siya ng matinding pinsala sa kanyang spinal cord. Ang paliwanag ng doktor kay Don Alejandro. She survived the fall, but she will never be the same. Ang kanyang katawan ay mananatiling paralisado mula leeg pababa. She can see and hear, but she can no longer move or speak for the rest of her life. Napatigil si Feli sa narinig. Ang balintunan ng tadhana ay tila isang malupit na biro. Ang kalagayang gusto ni Isabela para kay Angelo, isang katawang walang buhay at isip na nakakulong sa sariling kadiliman, ay siya ngayong naging sarili niyang impyerno. Mananatili siyang buhay para masaksihan ang bawat sandali ng kaligayahan ni na Angelo at Alejandro. Ngunit wala siyang magagawa, kundi ang tumingin na lamang. Habang inilalabas ang stretcher ni Isabela mula sa pinto, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng madaling araw. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila mga sampal ng katotohanang hinding-hindi na niya matatatakasan. Ang Villa Valderrama ay muling tatahimik, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na puno ng takot, kundi ng simula ng isang mahabang paghilom. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tanong ang nananatili sa isip ni Feli habang tinitingnan ang papalayong ambulansya. Sapat na ba ang parusang ito para mabura ang 10 taon na pighati ni Elena? At sa paglisan ng dilim, handa na ba ang kanyang puso na harapin ang liwanag na dala ng isang bagong bukas? O may mga sugat pa siyang dapat gamutin sa loob ng kanyang sariling kaluluwa? Ang sikat ng araw na sumisilip sa mga bintana ng Villa Valderrama ay tila hindi na kasing lamig ng dati. Ang bawat sinag nito ay tila isang banayad na haplos na nagpapabatid na ang mahabang gabi ng panlilinlang ay tuluyan na ngang natapos. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang maganap ang trahedya, ang mansyon na dati ay tila isang madilim na kuta ay dahan-dahang muling nabubuhay sa liwanag at tunay na kagalakan. Sa loob ng malawak na hardin, nakaupo si Angelo sa isang komportableng silya sa ilalim ng puno ng nara. Wala na ang kanyang wheelchair at bagamat dahan-dahan pa ang kanyang mga kilos,
Ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi na kayang itago. Ang kanyang balat ay may malusog na kulay na, malayo sa maputla at tila bangkay na anyo noong siya ay nasa ilalim pa ng lason ni Isabela. Nakatingin siya sa mga ibong nagliliparan. Ang kanyang maliliit na kamay ay abala sa pagguhit sa isang sketchpad. Lumapit si Feli, dala ang isang baso ng sariwang gatas at ilang biskwit. Nginitian niya ang bata, isang ngiting hindi na kailangang dumaan sa takot o pag-aalinlangan. Angelo, time for your snack. Kailangan mong ubusin yan para lalo kang lumakas, ha? Thank you, Mommy Feli. Ang sagot ng bata. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng buhay. Ang tawag na Mommy ay tila isang musika sa pandinig ni Feli. Isang pagkilala sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa kaligtasan nito. Sa kabilang bahagi ng hardin, nakatayo si Don Alejandro, pinagmamasdan ng dalawa mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing tigas ng dati. Ang mga linya ng pag-aalala ay napalitan na ng isang uri ng kapayapaan na tila matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahan siyang lumapit kay Feli. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing bigat ng isang hatol, kundi ng isang taong nais humingi ng kapatawaran. Feli, may balita na mula sa ospital sa probinsya. Ang simula ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay malambot. Ang nanay mo ay nakakalakad na ng maayos sa tulong ng mga bagong doktor na ipinadala natin. Sabi nila, sa susunod na buwan ay maaari na siyang umuwi sa inyo. Huwag kang mag-alala sa lahat ng gastusin. It is the least I can do for everything you've sacrificed for my grandson. Naramdaman ni Feli ang muling pag-apaw ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay mula sa pasasalamat. Salamat po, Don Alejandro. Pero hindi ko naman po ginawa ang lahat ng ito para sa pera o sa pabuya. Ginawa ko po ito dahil mahal ko si Angelo at dahil alam kong hindi deserve ni Elena ang lahat ng pighating dinanas niya. Yumuko si Don Alejandro, ang kanyang balikat ay tila bumigay sa bigat ng pagsisisi. Alam ko, at iyan ang dahilan kung bakit hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa pagiging bulag. I let a monster into our home because I was too focused on my pride. I am truly sorry, Feli. Sana ay mapatawad mo rin ako. Kinuha ni Don Alejandro ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. I know you have dreams, Feli. Bago ka pa man dumating dito, alam kong gusto mong maging isang ganap na nurse o doktor. This is a scholarship grant, not a bribe. It's an investment for a person with a heart as pure as yours. Gamitin mo ito para mag-aral muli. Gusto kong makita kang nagsusuot ng sarili mong puting uniforme. Hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang tagapagligtas ng buhay. Napatingin si Feli sa sobre at pagkatapos ay kay Angelo na ngayon ay masayang naglalaro sa damuhan. Alam niya na ito na ang simula ng kanyang sariling paglaya. Ngunit sa gitna ng kanyang saya, naramdaman niya ang isang bahid ng lungkot. Ang pag-alis niya sa Villa Valderrama ay nangangahulugan ng pag-alis sa tabi ni Angelo, ang batang naging bahagi na ng kanyang kaluluwa. Aalis ka po ba, Mommy Feli? Ang biglang tanong ni Angelo, tila nararamdaman ang bigat ng desisyon sa hangin. Lumuhod si Feli sa harap ng bata at hinawakan ang kanyang maliliit na pisngi. Kailangan lang mag-aral ni Yaya para lalo kitang maalagaan sa susunod, Angelo. Pero pangako ko sa'yo, hinding-hindi kita iiwan. Bibisita ako tuwing linggo at palagi tayong mag-uusap sa telepono. Gusto mo ba yon? Tumango ang bata at mahigpit na niyakap si Feli. I want you to be a real doctor, Mommy Feli, para wala nang magkakasakit dito sa house. Habang nakayakap ang bata sa kanya, tiningnan ni Feli ang malaking mansyon. Ang mga anino ay tuluyan na ngang naglaho. Ang bawat sugat ng nakaraan ay nagsisimula na ring maghilom. At bagamat ang mga peklat ay mananatili, ang bawat hapdi nito ay magsisilbing paalala ng kanyang katatagan.
Ang katarungan ay nakamit na. Ang kapayapaan ay narito na. At sa wakas, si Feli ay handa na ring mabuhay para sa kanyang sariling mga pangarap. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng pagpapatuloy ay ang paglingon sa mga bakas na iniwan mo sa likuran, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa dami ng aral na nakaukit sa bawat hakbang. 3 taon ang mabilis na lumipas at sa bawat paglubog at pagsikat ng araw, ang Villa Valderrama ay naging simbolo na lamang ng isang madilim na kabanatang matagumpay na nalampasan. Sa ilalim ng malinis at maputing uniforme ng isang nursing student, si Feli ay hindi na ang takot at biktima ng kahapon. Siya na ang liyab na nagbibigay ng liwanag sa sarili niyang landas. Ang amoy ng antiseptic sa mga pasilyo ng unibersidad ay tila isang paalala sa kanya na ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay may kakayahang maghilom sa tamang panahon at pag-aaruga. Sa loob ng classroom, habang hawak ang kanyang stethoscope, naaalala ni Feli ang bawat pintig ng puso ni Angelo na binantayan niya sa gitna ng unos. Ang bawat pahina ng kanyang mga medikal na aklat ay tila mga hakbang patungo sa isang pangarap na dati ay itinuturing niyang imposible. Feli, may naghihintay sa iyo sa labas. Ang sabi ng isa niyang kaklase habang nakangiti ng makahulugan. Paglabas niya ng gusali, bumungad sa kanya ang anyo ng isang batang lalaking tumatakbo ng mabilis. Ang kanyang mga binti ay malakas at puno ng sigla. Si Angelo, na ngayon ay 7 taon na, ay tila isang buhay na himala. Suot niya ang kanyang school uniform at may bitbit na isang malaking palumpon ng mga bulaklak na dilaw, ang paboritong kulay ni Feli. "Mami Feli, top 1 ka raw sa exam," sabi ni Lolo. Ang masayang sigaw ni Angelo habang yumayakap ng mahigpit sa baywang ni Feli. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang sikat ng araw na nagpapatunaw sa anumang natitirang lamig sa puso ng dalaga. Sumunod na lumapit si Don Alejandro, na bagamat may mga puting buhok na ay tila mas bata tingnan dahil sa kapayapaang namumutawi sa kanyang mukha. "You did it, Feli. Proud na proud kami sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, ang talino at puso mo ay hindi dapat ikinukulong sa loob lamang ng isang mansyon." "Salamat po, Don Alejandro," ang tugon ni Feli. Ang boses ay puno ng respeto at pasasalamat. "Salamat po sa pagkakataong ito. Hindi ko po alam kung nasaan ako ngayon kung hindi dahil sa inyo at kay Attorney Marcelo." Bago sila magtungo sa isang simpleng selebrasyon, hiniling ni Feli na dumaan muna sila sa isang pribadong pasilidad sa labas ng lungsod. Doon, sa isang silid na malinis at puno ng sikat ng araw, nakahiga si Isabela. Ang anyo ng dating donya ay tila isang rebulto ng pait. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat, ngunit walang anumang emosyong makikita. Ang kanyang katawan ay nananatiling paralisado at nakakabit sa mga makinang nagpapanatili sa kanyang hininga. Tumayo si Feli sa tabi ng kama ni Isabela. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na pag-unawa sa hustisya ng tadhana. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng donya, isang haplos ng isang yaya na dati niyang inapi, ngunit ngayon ay isang nurse na tapat sa kanyang tungkulin. "Madam, narito po si Angelo. Malakas na po siya." Ang mahinang bulong ni Feli. Nakita niya ang isang maliit na paggalaw sa mga mata ni Isabela, isang patak ng luha na dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ang tanging paraan ng pagsisisi na magagawa ng isang katawang bilanggo ng sariling kasamaan. Paglabas nila ng pasilidad, sinalubong sila ng isang malawak na bukirin na kulay ginto dahil sa papasikat na araw. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay malinis mula sa anumang banta ng bagyo. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, naramdaman ni Feli ang kamay ni Angelo na nakahawak sa kanyang kaliwa at ang matatag na presensya ni Don Alejandro sa kanyang kanan. Ang katanungang dati ay bumabagabag sa kanya kung sapat na ba ang parusa para sa nakaraan ay may sagot na ngayon. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa masama,
kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa mabuti na lalong mamukadkad. Sa bawat hakbang ni Feli patungo sa kanyang kinabukasan, alam niya na ang Villa Valderrama ay hindi na isang kulungan, kundi isang pundasyon ng isang bagong buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, handa na ba si Feli na buksan ang kanyang puso sa isang bagong uri ng pag-ibig na matagal na ring naghihintay sa anino ng kanyang tagumpay? O sapat na ba sa kanya ang maging isang mommy at isang tagapagligtas ng buhay sa ilalim ng puting unipormeng kanyang pinaghirapan? Sa bawat dulo ng isang mahaba at madilim na lagusan, laging may naghihintay na liwanag na hindi lamang nagpapakita ng daan, kundi nagpapaliwanag din sa kahalagahan ng bawat sugat na natamo sa gitna ng paglalakbay. Ang araw ng pagtatapos ni Feli ay dumating na tila isang banal na pagdiriwang ng katarungan at pagsisikap. Sa gitna ng malawak na auditorium, ang dagat ng mga puting uniporme ay tila mga alon ng pag-asa, at sa bawat pangalang tinatawag, may isang kwento ng tagumpay na nabubuo. Nang marinig ni Feli ang sarili niyang pangalan, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Sa bawat hakbang niya patungo sa entablado, naramdaman niya ang bigat ng medalya sa kanyang leeg. Isang medalyang hindi lamang gawa sa metal, kundi sa mga luhang pumatak sa Villa Valderrama. Sa mga gabing puyat, dahil sa pag-aalaga kay Angelo, at sa tapang na hinarap ang bagsik ni Isabela. Ang kanyang puting uniforme ngayon ay hindi na simbolo ng pagiging isang yaya na nakakulong sa utang na loob, kundi ng isang nurse na handang maglingkod ng may dangal. Mula sa entablado, nakita ni Feli ang dalawang pamilyang nagpabago sa kanyang buhay. Sa kaliwa ay ang kanyang nanay Rosa, na bagamat nakaupo sa isang wheelchair, ay bakas ang labis na kagalakan at pasasalamat sa Diyos. Sa kanan naman ay ang mga Valderrama, si Don Alejandro na nakatayo ng tuwid at puno ng dangal, at si Angelo na masayang kumakaway habang may hawak na placard na may nakasulat na, "Congratulations, Mommy Feli." Pagkatapos ng seremonya, sa ilalim ng malalaking puno ng akasya sa labas ng universidad, lumapit si Attorney Marcelo Bitbit ang ilang mahahalagang dokumento. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bahid ng tagumpay. Tapos na ang lahat ng kaso, Feli. Ang balita ng abogado, habang iniuabot ang mga papel kay Don Alejandro at Feli. Si Dr. Ricardo ay nahatulan na ng habang buhay na pagkabilanggo. At tungkol kay Isabela, ang lahat ng kanyang mga ari-arian na nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang ay formal nang naibalik sa pangalan ni Angelo. Wala na siyang anumang koneksyon sa pamilya Valderrama. She is now legally a ward of the state, nakakulong sa sarili niyang katawan sa isang pasilidad na malayo sa inyo. Tumingin si Don Alejandro sa mga dokumento at pagkatapos ay salangit. Ang bawat salita ni Attorney Marcelo ay tila isang malakas na bugso ng hangin na tuluyang nagpabagsak sa mga pader ng kasinungalingan na nagkulong sa kanila ng 10 taon. Hinarap niya si Feli at sa harap ng lahat ay dahan-dahang kinuha ang kamay ng dalaga. "Feli, bago tayo tuluyang magsimula ng bagong kabanata, may isang bagay akong gustong ibigay sa iyo," ang sabi ni Don Alejandro. Inilabas niya ang isang maliit na susi na may nakasabit na locket. Ito ang susi ng isang maliit na klinik na itinayo ko sa inyong probinsya sa ilalim ng iyong pangalan. Gusto kong ikaw ang magpatakbo nito. Gusto kong ang pagmamahal na ibinigay mo kay Angelo ay maibahagi mo rin sa mga taong nangangailangan ngunit walang pambayad. Napatakip ng bibig si Feli, hindi makapaniwala sa lawak ng kabutihang loob ng Don. "Don Alejandro, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Hija." Ang sagot ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "You saved my grandson. You saved my soul. At higit sa lahat, nakuha mo ang katarungang ipinagkait ko kay Elena. You are the daughter I never had." Naglakad sila patungo sa sasakyan. Si Feli
Sa gitna ni na Angelo at Nanay Rosa, ang hangin ay humihihip ng banayad, tila isang mahinang kanta ng kalikasan na nagdiriwang sa pagkawasak ng mga tanikala ng utang na loob. Ang bawat hakbang ni Feli ay puno ng katiyakan. Alam niya na bagamat may mga sugat na mananatiling peklat, ang mga ito ay magsisilbing tanda na siya ay lumaban at nagwagi. Habang papaalis ang kanilang sasakyan, huling sulyap ang ibinigay ni Feli sa malayo. Ang anino ng Villa Valderrama ay hindi ina nakakatakot. Ito ay isa na lamang lumang bahay na naging saksi sa isang dakilang pagbabago. Ang tunay na mansyon ay ang pamilyang kanyang binuo sa gitna ng pighati. Isang pamilyang hindi nabuo sa dugo o ginto, kundi sa tapat na pagmamahal at matapang na paninindigan sa katotohanan. Ang laban ay tapos na, ang bagyo ay lumipas na, at sa dulo ng lahat, ang nanatili ay ang liwanag ng isang bagong umaga na puno ng pag-asa at walang hanggang pasasalamat. Ang dapit hapon sa Villa Valderrama ay hindi na nagdadala ng pangamba, kundi ng isang ginintuang liwanag na tila humahalik sa bawat dahon at bulaklak sa malawak na hardin. Ang hangin ay may dalang amoy ng sariwang damo at sampagita, malayo sa malansang amoy ng lason at takot na namayani rito noong mga nakaraang taon. Sa gitna ng katahimikan, ang maririnig na lamang ay ang malambing na tawanan ng isang batang muli ay nahanap ang kanyang langit sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Nakaupo si Feli sa bench na gawa sa puting bakal, suot ang kanyang nursing pin na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Hawak niya ang isang tasang tsa, ngunit ang kanyang paningin ay nakatuon kay Angelo, na ngayon ay masayang nagpapatakbo ng isang saranggola sa malawak na damuhan. Ang bawat takbo ng bata, ang bawat lundag nito, ay tila isang tula ng tagumpay laban sa kamatayan. Ang kanyang mga binti, na dati ay tila walang buhay, ay puno na ngayon ng lakas at sigla. Lumapit si Don Alejandro at dahan-dahang naupo sa tabi ni Feli. Ang kanyang anyo ay puno ng kapayapaan. Ang bawat kulubot sa kanyang muka ay hindi na marka ng galit, kundi ng karunungang nakuha mula sa matitinding pagsubok. Tumingin siya kay Feli at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang uri ng paghanga na higit pa sa anumang pasasalamat. Alam mo, Feli, tinatanong ko ang sarili ko kung ano ang naging buhay namin kung hindi ka dumating. Ang mahinang panimula ng Don, ang kanyang boses ay banayad na tila huni ng hangin. Siguro ay isa na lamang itong bahay ng mga anino, pero dahil sa iyo, muli kaming naging isang tahanan. Ngumiti si Feli, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pusong payapa. Naniniwala po ako na ang lahat ay may dahilan, Don Alejandro. Ang bawat pighati ay may katumbas na ligaya, at ang bawat lason ay may panlaban, ang tapat na pagmamahal at ang lakas ng loob na manindigan sa katotohanan. Nabalik ang diwa ni Feli sa isang munting alaala noong nakaraang linggo nang bisitahin niya ang kanyang klinik sa probinsya. Nakita niya ang kanyang nanay Rosa na masayang nagtuturo sa mga bata sa baryo. Ang bawat ngiti ng matanda ay tila isang premyo sa lahat ng kanyang hirap. Ang utang na loob na dati ay naging tanikala sa kanyang leeg ay napalitan na ng isang malayang serbisyo, isang utang na loob sa buhay na ibinibigay niya sa iba nang walang hinihintay na kapalit. Mommy Feli, look! Ang taas na ng kite ko! Ang sigaw ni Angelo habang itinuturo ang makulay na saranggola sa itaas. Ang galing mo, Angelo! Hawakan mo lang ng mabuti ang pisi, huwag mong hahayaang mabitawan. Ang sagot ni Feli habang kumakaway sa bata. Isang masayang sulyap ang ipinadala ni Angelo sa kanya bago muling itinuon ang pansin sa langit. Sa dulo ng hardin, malayo sa kinaroroonan nila, ay may isang maliit at hiwalay na gusali kung saan nananatili ang mga nurse na nag-aalaga kay Isabela. Alam ni Feli
na naroon pa rin ang Donya, nakatitig sa kisame, nakakulong sa sarili nitong katawan habang pinapanood ang kaligayahang kailanman ay hindi na niya maaabot. Ang katarungan ay hindi natapos sa pagpapakulong, kundi sa pananatiling saksi ng nagkasala sa tagumpay ng kanyang mga biktima. Tinanong ni Feli ang kanyang sarili, napatawad na ba niya ang lahat? Ang sagot ay dumating sa anyo ng isang malalim na paghinga ng kaluwagan. Hindi na siya galit, dahil ang galit ay isa ring uri ng tanikala. Pinili niyang maging malaya. Pinili niyang magpatawad hindi para sa mga taong sumira sa kanya, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Ang Villa Valderrama ay hindi na isang lugar ng pighati. Ito na ang kanyang tunay na tahanan, ang lugar kung saan ang yaya ay naging nurse, ang nurse ay naging ina at ang ina ay naging tagapagligtas. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang maaliwalas na gabi na puno ng nagniningning na mga bituin. Ang bawat kislap sa itaas ay tila mga mata ni Elena na nakamasid at nakangiti. Masaya dahil ang kanyang anak ay ligtas na at ang kanyang katarungan ay ganap ng nakamit. Sa gitna ng dilim, ang liwanag ng pagmamahal ang nananatiling gabay. Ang Villa Valderrama ay muling nakahinga at sa bawat pintig ng puso ng mga naninirahan doon, ang himig ng pag-asa ay hinding-hindi na muling maglalaho. Ang bawat sinag ng araw na humahalik sa Villa Valderrama ay isang tahimik na saksi na ang bawat pait ay may katapusan at ang bawat sugat ay may nakatagong lakas para sa isang mas maliwanag na bukas. Sa dulo ng ating kwento, ang katarungan ay hindi lamang nakamit sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan ng paghilom ng isang pusong piniling magmahal sa gitna ng kawalang katiyakan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan. Ako sa mahabang paglalakbay na ito hanggang sa huling hantungan ng ating mga tauhan. Habang binubuo ko ang bawat salita ng kwentong ito, lalo na sa bahagi kung saan nanginginig ang mga kamay ni Feli habang ibinibigay ang gatas kay Angelo, ramdam ko ang bigat ng bawat patak ng lason sa kanyang budhi. Tila ba ako mismo ay nalulunod sa pait ng kanyang sakripisyo. Ang bawat eksenang inyong narinig ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na ating nakikita sa bawat sulok ng ating lipunan. Mga kwento ng pagsisikap, pagkakamali, at ang matapang na pagbangon. Ang buhay natin ay tila isang stethoscope ng kaluluwa. Kailangan nating makinig ng mabuti, hindi lamang sa pintig ng ating sariling puso, kundi sa boses ng katarungan na madalas ay nalulunod sa ingay ng utang na loob. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Feli, magagawa niyo rin bang itaya ang lahat para sa isang batang hindi niyo kadugo, kahit pa ang kapalit nito ay ang buhay ng inyong sariling ina? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Nasaan man kayo ngayon, marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, naglalaba, o kaya naman ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Sana ay nahanap ninyo ang inyong sariling kapayapaan sa kwentong ito. Ibahagi ninyo sa amin kung anong bahagi ng kwento ang pinakanumit sa inyong puso. At huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para lalo pa tayong makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Dito sa ating munting tambayan, ang bawat boses ninyo ay mahalaga at laging may nakikinig. Manatili sana kayong matatag, mapagmahal, at palaging naniniwala na sa kabila ng anumang bagyo, ang katotohanan ang laging magpapalaya sa atin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Pamagat ng kwento. Ang tanikala ng utang at katarungan paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang at nilikha para sa layuning libangan at pagbibigay ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pag-aari ng channel na Binitawan Pero Minahal